Binatawan naman ng contempt ng House Quad Committee itong si dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque. 24 oras na ikukulong sa detention facility ng Kamara de Representantes itong dating nagsilbi bilang tagapagsalita ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nagmusyon kasi itong si Kabayan Party List Congressman Ron Salo para makontempt itong si Roque, nakaraang mabatid ng komite na nagsisinungaling ito sa hindi niya pagdalo sa unang pagdinig ng Quad Committee na ginanap sa Bacolor, Pampanga noong Agosto 16 ng taong 2024. Batay sa liham ni Roque noong Agosto 13, kanyang sinabi na hindi siya makakadalo sa pagdinig dahil may hearing siya sa Manila Regional Trial Court. Pero batay naman sa certification na nakuha ng Quad Committee mula sa Clerk of Court ng Manila Regional Trial Court, lumalabas na wala itong hearing ng nabanggit na araw. Dahil dito humingi ng paumanhin itong si Atty. Roque sa komite at sinabing honest mistake ang kanyang nagawa dahil nalito raw siya. Sinabi ng abogado na ang pagkakaalam kasi niya na hindi nagsasagawa ng pagdinig ang Kamara de Representantes kapag kaaraw na ng Biyernes. Nanindigan naman ang mga miyembro ng Quad Committee na nagsisinungaling itong si Atty. Roque sa Kamara kaya walang kumontra sa mosyon nitong si Congressman Salo na siya ipakontempt. Dahil dito pinagtibay nitong si Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers na siyang chairman ng Committee on Drugs o Dangerous Drugs at siyang pangkalahatang tagapangulo ng Quad Committee. Pakinggan po natin ang bahagi po ng naging pagpayag o itong pag-aproba ni Congressman Ace Barbers dun sa contempt order laban kay Atty. Roque. Our resource person, Attorney Harry Roque, was cited in contempt for violating Section 11, Paragraph E of our rules. And after the contempt, the proper motion is to follow Section 12, which speaks of the penalty. Is there any motion? Congressman Salo? Thank you very much, Mr. Chair. Mr. Chair, and to this honorable committee, in consideration of the fact that the resource person, former Secretary Harry Roque, is my former law professor, fellow Kabayan Party List representative, and a former member of this House of Representatives, and in consideration also of his claim for honest mistake, and of course, the apologies that he has given to this committee, and finally, in consideration personal relations, as you has mentioned a while ago that he was my ninong, respectfully move, Mr. Chair, that the penalty be shortened to the barest minimum, which is just 1 day or 24 hours, Mr. Chair. Second the motion, Mr. Chair. There is a motion, Second motion, duly Mr. Chair. seconded, to impose a penalty of 24 hours to our resource person, Attorney Harry Roque. Hearing no objection. Bahagi po yan mga kabombo ng naging pagdinig kahapon kung saan po ipinakontempt itong si dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque kung saan ay ginawa lamang po na barest minimum, 24 oras lamang yung kanyang pagkakadetine doon sa mababang kapulungan ng Kongreso. Samantala, naniniwala po itong si dating Presidential Spokesman Harry Roque na maliwanag na isang uri daw ng political harassment at panggigipit ang ipinataw sa kanya na 24 oras na contempt order ng House Quad Committee. Ayon naman kay Atty. Roque, walang naging pagsisinungaling sa kanyang panig. Kagaya daw ho ng kanyang nabanggit sa harap ng mga mambabatas na miyembro ng komite na ang kanyang non-appearance noong Agosto 16 o nitong nakaraang araw ho ng Biyernes ay isang honest mistake lamang. Bilang isang dating mambabatas, buong pagkakaalam daw nito na tuwing Biyernes ay sarado ang Kongreso kaya inakalan niya na na-reschedule ang pagdinig sa Agosto 15, araw ho yan ng Huwebes. Hindi rin anya nito maituturing na pambabastos sa komite dahil dumalo siya sa 3 mula ho sa 4 na kanilang investigasyon o imbitasyon. Diit nitong si Roque, ang dahilan lamang ng kanyang pagkakadetine ay dahil sa naging pahayag nito na nagkakaroon ng kakulangan o pagkukulang ang mababang kapulungan ng Kongreso. Sa kaugnay na balita, pinigas sa pagdinig ng House Quad Committee si dating Presidential Spokesperson Harry Roque dahil sa kaduda-dudang paglobo ng kanyang kita. Ang pagdinig ay may kaugnayan nga sa illegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator sa bansa kung saan iniuugnay ang dating opisyal. Sa interpelasyon ni Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro, pinagpaliwanag nito si Roque sa biglang paglobo ng kanyang kita.
Ito'y matapos ipresenta ni Luistro sa pagdinig hinggil sa kumpanya na pag-aari ni Roque na Biancham kung saan ang mga asset nito noong taong 2014 ay nagkakahalaga lamang ng 125,300. Tumaas ito ng 3,125,000 noong 2015 at biglang lumobo sa 68 million mahigit noong taong 2018. Dahil dito, inihayag ni Roque nang nagpapatuloy na investigasyon ng Quad Committee ay nagiging totoo o personal na. Ang pahayag ni Roque ay kasunod yan sa pahayag naman ni Representative Luistro na bigyan nito ng kopya ang komite hinggil yan sa trust agreement sa pagitan ng Roque family at ni Attorney Percival Ortega na na-hired bilang trustee. Sinabi naman ni Roque na kanyang isusumite ang kopya ng deed of sale ng property na ginamit na nila sa property sa Bataan at hindi galing sa Philippine Offshore Gaming Operator. Ang nasabing hiling ay kasunod dyan sa pagtatanong ni Representative Luistro hinggil sa biglang pagpalit sa General Information Sheet ng Biancham Holdings and Trading Incorporated noong March 2020 at October. Nabatid na ang naturang dokumento ng Bianchams ay 98% na pag-aari umano ni Roque at ng kanyang asawa. Subalit noong October 2020, ang Biancham ay 99.9% na pag-aari ni Ortega. Pero ayon kay Roque, ang Biancham ay naging incorporated noong taong 2015. At ang unang incorporators kabilang si Roque, asawa niya at ang partner na si Joel Butuyan at dalawa pang associate. Kaugnay yan, pakinggan natin ho ang naging sagutan ni Attorney Harry Roque at ni Representative Jervil Luistro. Would you confirm, Attorney Roque, that at the time of the incorporation of Biancham Holdings and Trading, 49.96% ownership, while your wife Myla is holding 49.96% ownership? Do you confirm? If that is what appears in records, I confirm that, Mr. Chair, but I do not have a copy of the records before me right now. In other words, Ms. Remaining 0.8% is the ownership which are being shared by Joel Butuyan, Zarmay Garcia, Eileen Garcia. And it was mentioned earlier by our resource speaker that all these incorporators associates, either in Batuyan and Rael, and in Center Law. Do you... I confirm that, Mr. Chair. It is a family corporation with my close associates as nominal stockholders to complete the 5 shareholders that were then required. Sir Nation, yan ang bahagi ng naging sagutan ni Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro at ni Attorney Harry Roque.